Isa pong pagpalang araw po sa lahat po ng worshipers ng ating Panginoong Yesus. Welcome po muli kayo sa Worship 777. At hiling ko po sa bawat isa, tapusin po natin itong video ito mga kapatid dahil napakaganda po ng pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito po ay yung kwento po sa likod ng original composition po natin na Dahil ang Diyos Ka. Marami po kasing nagtatanong, bakit daw nabuo, bakit na-compose itong kantang ito. Alam niyo po mga kapatid, napakadali lang magsulat ng isang kwento or ng isang kanta, ng isang tula kapag ka-personal na nararanasan mo. So, itong kantang ito mga kapatid ay personal experience ko. Isang araw po kasi mga kapatid, nag-pray ako sa Lord, may problema ako. Nag-pray ako ng kasagutan sa Diyos. Pero instead mga kapatid, na kasagutan ang dumating po mga kapatid ay samot-saring karagdagang problema. So tanong ko sa Lord, bakit ganito? So alam ko mga kapatid, kayo din minsan pag kayo po ay nakakaranas ng matinding problema, meron din sa point ng buhay nyo po, buhay po natin, nagtatanong tayo sa Diyos, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Pero the Holy Spirit impressed upon my heart mga kapatid, na maglilingkod ako sa Diyos hindi dahil sa pagpapala. Kaya nga titingnan nyo po yung chorus po ng kanta, sinasamba kita hindi dahil sa pagpapala. Pinupuri kita dahil karapat dapat ka. Karapat dapat ang Diyos na purihin. Hindi siya karapat dapat purihin dahil sa pagpapala. Regardless, wala mang pagpapala, karapat dapat siyang purihin. At yung kasunod po mga kapatid, tinataas kita hindi dahil sa himala. Pinupuri kita dahil Diyos ka. Di po ba mga kapatid, hindi tayo nakabase dun sa himala. Meron man tayong makitang himala o wala, sasamba pa rin tayo sa Diyos. Makakita man tayo ng bulag na makakakita or pilay na maglalakad, hindi yon ang magiging basehan natin para sambay ng Diyos. Sasambay natin dahil Diyos siya. Doon nga mga kapatid sa first verse ng ating kanta, sa gitna ng kirot at pighati, sa panahon na ako'y humihikbi o sa ibang term po ang humihikbi ay umiiyak po mga kapatid, nangangakong ako'y mananatili at sa'yo pa rin magpupuri. Kasi hindi tayo nakabase mga kapatid sa ating kasalukuyang sitwasyon, sa kasalukuyan nating nararanasan, kundi maglilingkod tayo sa Diyos, magpupuri tayo sa Diyos kahit na anong sitwasyon meron tayo sa buhay. At yung second verse po mga kapatid, isang araw kasi text ako sa aking kapatid, sabi ko, kinumusta ko siya, kumusta? Ang tawagan namin, Paps. Kumusta, Paps? Ang sagot niya, hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. Hindi ko na maintindihan kung ano ang nangyayari. Kaya naisulat ko po yung, mahirap man ang aking kalagayan, hindi ko man ito maintindihan. Ako'y sa'yo pa rin magtitiwala, luluhod pa rin at sasamba. Di ba, napakaganda po mga kapatid, hindi po natin maintindihan yung nangyayari sa buhay po natin, pero mas pipiliin po nating lumuhod, mas pipiliin po nating sumamba sa Diyos. Bakit? Kasi Diyos siya at dapat siyang sambahin. Hindi tayo nakabase doon sa blessing ng Lord. Kapag walang blessing, hindi tayo sasamba sa Diyos. Pag may blessing, sasamba tayo sa Diyos. Hindi po ganun mga kapatid yung pagsamba natin. Hindi tayo sumasamba sa Diyos dahil naintindihan natin yung sitwasyon. Hindi tayo sumasamba sa Diyos dahil pabor sa atin ang sitwasyon. Sumasamba tayo sa Diyos dahil Diyos siya. So yung bridge po nito mga kapatid, ang sabi niya po, napapagod at nahihirapan, pupurihin ka at pasasalamatan. Alam niyo po ba ang inyong lingkod po mga kapatid, may trabaho din po kasi ako mga kapatid, from Monday to Friday. Nasa trabaho po ako at every gabi po ng Friday, ako po ay nagta-travel papunta po dun sa church kung saan po ako nakakommit. At dumadating po kami doon mga kapatid, ang pinakamaaga 8:30, ang pinaka-late naranasan namin dumating doon ng alas 12 ng hating gabi. At naranasan ko po yung nakatulog na po sa sasakyan dahil sa sobrang pagod. Nagising na lang ako, madaling araw na pala, nahitulog ko na po sa sasakyan sa pagod ko po mga kapatid. At sa umaga po, nagpa-part-time po ako para meron panggasolina. So sa hapon ng Sabado, nagkaroon po kami ng Bible study, practice ng music,
Umaga ng Sunday, alam naman natin mga kapatid na tayo po ay sama-samang naglilingkod sa ating Diyos na buhay. At sa hapon po ng Sunday, dati po may seminar po kami. Kaya natatapos po mga kapatid ng hapon na. Bumabalik kami sa aming bahay, umaabot na kami ng alas 10 ng linggo. Ganun po mga kapatid yung nararanasan namin sa aming paglilingkod sa Diyos. Monday to Friday nasa trabaho, Sabado, Linggo naglilingkod sa Diyos. Walang pahinga kung tutuusin. Pero alam niyo po ba, napakasaya pong maglingkod sa Diyos. Kahit anong pagod, hindi mo iindahin yan. Hindi mo papansinin yan. Bakit? Dahil masayang maglingkod sa Diyos, masayang magpuri sa Diyos. Huwag natin tignan yun, ang tignan natin ang Diyos. Dahil pag tinignan natin yung hirap at pagod natin, along the way mga kapatid, madidiscourage tayo maglingkod sa Diyos. Yung panghuli po mga kapatid na stanza, na pakinggan mo aking daing, pagdurusay wag mo nang patagalin. O Diyos, ako'y iyong sagipin, panalangin ko'y iyong sagutin. Nilagay ko po yun mga kapatid, dahil syempre ayaw naman nating manatiling ganun lang yung sitwasyon natin. Gusto nating maranasan yung pangako ng Diyos na pumarito siya upang bigyan tayo ng abundant life. Gusto natin mga kapatid na maranasan din yung buhay na hindi tayo namomroblema financially. Gusto nating maranasan yung buhay mga kapatid na tayo naman yung nagbibigay kaysa tayo yung binibigyan. Kaya po mga kapatid, meron po yung word na pagdurusay wag mo nang patagalin. Siguro iniisip ng ilan, bakit nagbibigay ba ng parusa ang Diyos? Nagbibigay ba ng pagdurusa ang Diyos? Inaalaw po ng Diyos mga kapatid yung pagdurusa sa atin minsan dahil dalawang bagay po. It's either as a testing or as a rebuke sa ating buhay Kristiyano. Sabi po ng Lamentation 3:37, ang lahat ng bagay ay nangyayari sa kapahintulutan ni Yahweh para praising. So, ano man ang gawin ng kaaway sa ating buhay, kung hindi iaalaw ng Diyos, wala po siyang magagawa. Kagaya po sa buhay po ni Job mga kapatid, inalaw ng Diyos na galawin ng kaaway ang kanyang buhay, kaya siya naghirap. Pero siya po ay nanatiling tapat, kaya nagtapos po ang kwento ng buhay ni Job na sagana sa pagpapala. Isa pong encouragement po mga kapatid, itong awit na ito, pakinggan po natin dahil ito po ay isang encouragement sa buhay po nating mga katulad ko po na naglilingkod sa Diyos. Ang paghihirap, ang pagod ay merong hangganan. Pero ang pagpupuri natin sa Diyos dapat tuloy-tuloy lang. Purihin ang Diyos na buhay. Ni-encourage ko po ang bawat isa mga kapatid na i-type po natin sa baba ang mga gustong-gusto po nating worship song upang pag-usapan po natin sa ating Facebook page at nang sa ganon ay magkaroon po tayo ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. God bless you all. Purihin ang Diyos na buhay. Sinasamba kita, di dahil sa pagpapala. Pinupuri kita, dahil karapat dapat ka. Itataas kita, di dahil sa himala. Lulalatin ka, Jesus, dahil Diyos ka. Sa gitna ng kirot at bighati, sa panahon na ako'y humihigbi, nangangakong ako'y mananatili at sa'yo pa rin magpupuri. Sa gitna ng kirot at bighati, sa panahon na ako'y humihigbi, nangangakong ako'y mananatili at sa'yo pa rin magpupuri. Sinasamba kita, di dahil sa pagpapala. Pinupuri kita, dahil karapat dapat ka. Itataas kita, di dahil sa himala. Lulwalatin ka, Jesus, dahil
ka. Hirap man ang aking kalagayan, hindi ko man ito maintindihan. Ako'y sa'yo pa rin magtitiwala, luluhod pa rin at sasamba. Mahirap man ang aking kalagayan, hindi ko man ito maintindihan. Ako'y sa'yo pa rin magtitiwala, luluhod pa rin at sasamba. Sinasamba kita, di dahil sa pagpapala, pinupuri kita dahil karapat dapat kang itataas kita. Di dahil sa himala, lulwalatin ka, Jesus, dahil Diyos ka. Napapagod, nahihirapan, pupurihin ka at pasasalamatan. Napapagod, nahihirapan, pupurihin ka at pasasalamatan. Napapagod, nahihirapan, pupurihin ka at pasasalamatan. Dahil Diyos ka. Aking daing pagduhusay, wag mo nang patagalin. O Diyos, ako'y iyong sagipin, panalangin ko'y iyong sagutin. Pakinggan mo aking daing pagduhusay, wag mo nang patagalin. O Diyos, ako'y iyong sagipin, panalangin ko'y iyong sagutin. Sinasamba kita, di dahil sa pagpapala, pinupuri kita dahil karapat dapat kang itataas kita. Di dahil sa himala, lulwalatiin ka, Jesus, dahil Diyos ka.